Ayan. So, magandang araw, mga kaparikoy. Ayan. Dito na naman tayo sa ating segment na kusina ni Kaparikoy. Ayan. So, alam nyo ba, ang naisip natin ngayon, ang naisip ko, ay gagawa tayo ng Spanish style na sardines. Ipipreserve natin para naman tipid at para na rin sa ating mga kababayan dyan. Ayan. So, alam nyo, tinikman ko. Nag-try lang ako ng isang beses. Masarap. Ang kagandahan pa, alam nyo yung pwede mong balik-balikan. Hindi mo kailangang ng mga ilang araw na mapanis o tiga. Di ba? So, ito hindi. Kasi ipipressure cooker natin, ipipreserve natin, talagang puno siya ng mantika. So, mapipreserve siya. At ilalagay natin sa isang garapon o di kaya sa isang lagayan. Ayan. So hindi tayo nakabili ng garapon pero hindi naman na kailangan. Kasi ang plano ko lang naman ay kukunti lang na gagawin natin. Okay? So umpisa na natin. At ito nga ipapakita ko sa inyo yung nabili kong sardines. Ayan, ito. So ito pala yung nabili nating sardines. Ayan. So tatanggalan natin ang ulo yan. Then, lahat ng mga ingredients natin ay ito na. Nandito na din. Lahat. Nakahanda na yan. So, meron tayong bawang. So, magdadagdag lang tayo ng luya. Hanapin ko pa. Then, sili. Tapos, bay leaves. Carrots. Then, maglalagay rin tayo ng bell pepper. Yan. So, mayroong seasoning at saka, siyempre, hindi mawawala ang paminta. Buo. Okay? Then, asin. Ayan. So, hanap muna tayo ng luya. So, ayan. Ito na yung luya na sinasabi ko. So, lakihan na natin para pang patanggal na rin sa langsa. Ang iba, naglalagay ng olive. Okay? So, mismong olive na wala na sang seeds, seedless. So, pero hindi na tayo maglalagay nun dahil wala naman tayo din. Ano lang available na nasa bahay lang natin. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin, tanggal natin ng ulo, hugasan natin, then, tanggal natin ng buntot. Yan. Yun. Then, ibabrine natin ng asin sa tubig. Okay? Tara, start na natin. So, ayan. So, pagkatapos nating hugasan ng maigi ito. Okay? So, kailangan hugasan talaga siya ng maigi. Okay?
para matanggal yung langsa. Pagkatapos yan, itong gagawin niya. Buhusan nyo lang ng asin yan. Yan ang pangtanggal ng ano niya. Yan. Para lahat ng dugo, lahat ng ano niya. Yan. Babad natin ng mga ilang minuto. Okay? So ito na yun. Ibabad lang natin ng mga ilang minuto yan. Then balikan, saka natin balikan. Then bago yan, ay gawa muna tayo ng ating mga ingredients. Ano mga dapat kailangan para tuloy-tuloy ang ating gawa. Okay? Alam nyo na. So, oops. Mabasag itong baso natin. Okay, so i-ano muna natin to. Ang paghiwa ng carrots ay huwag nipisan. Huwag niyong nipisan. Bakit? Kasi pag ninipisan niyo, ay hindi niyo na makikita ang carrots. Kailangan malaki ang ano niya. Ayan. So, ulitin natin. Ang paggagayat ng carrots ay medyo lakihan natin para sa ganun ay hindi siya madudurog. Hindi siya magkahiwa-hiwalay. Okay? So, alam nyo, napakadali lang, napakasimple lang gawin natin. Gawin lang natin magiging simple ito. Okay? Hindi na natin gawing komplikado. Hindi na natin na dali lang eh. Gawa lang tayo ng ano nito. Ng korte. Lalagyan natin ng korte. Okay. Yan. Ito. Yan. Malalaki siya. Okay. Ayan. So, malalaki nga. So, balatan natin tong luya. Hindi na tayo nakabili ng luya sa Costco. Pero the best yung luya sa Costco, ha. Ang tagal nasisira. Ito kasi madaling masisira. Yan, hugasan natin ng bahagya. Gawin na rin natin ng pahaba. Ang luya. Yan. So, lahat naka-ingredients na. Naka-ready na lahat. So, kailangan natin ng canola oil niyan para mamaya. Okay? Ayan. So, magkukwentuhan muna tayo. Ayan, naisip kong gumawa ng ganito na style. Bakit? Kasi minsan kasi nagki-craving kami ng isda. Pag nagki-crave kami ng isda at alam mo 'yon, minsan nakakasuya yung sardinas. Medyo malangsa. Pag dinadala mo sa trabaho yung sardinas ay medyo nalalangsahan ako. So kailangan igigisa mo pa, kailangan ano pa. Alam mo 'yon? So maiba naman. Hindi pa ako nakabili ng garapon pero plano ko bibili ako ng mga garapon din. Doon ko ilalagay ngayon. Hindi lang itong sardinas ang gagawin ko, sardines na isda. Kundi ang gagawin ko ay yung bangos. O di kaya kahit anong mga klaseng isda na pwedeng gawing Spanish style. Ayan. So susubukan ko din siguro pagka tomato sauce ang style, paano kaya? So pag-aralan natin yung tomato sauce naman. Oo, ay di ba? So makakatipid ka kasi nga pagka inot-inot, halimbawa nagugutom ka, tapos gusto mo na kakain na kaagad. So yun kasi hindi mo na kailangang initin ng gusto. Kumbaga, pwede mo nang kainin ng diretso ng kahit na nasa ref lang. Ilagay mo pa rin sa ref, mas maganda. Then initin mo lang ng bahagya. Then okay na, napakasarap. So,
Yun, try natin. Malaking tulong ito sa mga minsan ay nagmamadali na ano at cravings lang. At isa pa sa plano ko, bakit ko gumawa na ganyan ay dahil dito ko ano na ipapakain ko kay Chloe. Baka sakali na kakain siya through sa isda na ganyan. Ayan, para masanay siya. Okay, 'di ba? At saka hindi ka matatakot, hindi ka ano na matitinik. Bakit? Dahil wala na yung ang tinik ay napakalambot na. Sobrang lambot. So lahat nakakain niya. Oh, 'di ba? So ito, isasalang natin lahat kasama at ibabaw natin yung canola oil or ano kahit ano naman ang iba ay gumagamit ng olive oil. Pero tandaan nyo, ang olive oil kasi ay 'di ba? Iniinit mo 'yan. Ang olive oil mawawala ang bitamina niya, mawawala ang kanyang pagiging olive kapag kay na over ano siya, na overheat. So walang point. Ilagay mo ang olive oil doon sa ano tapos pini-pressure cooker mo. So ano mangyayari, 'di ba? So nag-exceed siya sa temperature niya at nawawala yung vitamins doon sa olive. Okay, so doon na lang tayo sa canola. Sa canola ito ay $9 lang 'to, isang galon na ganyan. So nakakatipid ka. Okay? So huwag kayong mag-alala. Yung maraming mantika, baka mamaya naisip niyo, dami namang mantika niya, ano ganyan. Ganyan talaga. Oh, subukan niyo magbabad o mag-marinate ng isang karne through sa mantika. Ayan, kahit isang linggo pa yan, kahit ilang ano kahit ilang ano pa, ilang araw pa yan, basta ilagay niyo lang sa ref. Hindi siya basta-basta nasisira. Bakit? Dahil naibabawan siya ng mantika at walang hangin na pwedeng makakapasok doon sa loob ng pagkamamarinate mo dahil covered siya ng mantika. Ayan. So tandaan nyo, ang kalaban sa bakterya ay tubig. Ha? Ito, ang kadalasan pala na magkakaroon ng bakterya ay nandun. Tubig, hangin, ano pa ba? Ayun, tubig, hangin. Yan yung pinaka ano, kalaban natin pagdating sa pagkain. Ayan. Lahat ng mahahanginan niya ay nandun yung bakterya. Okay? So, paano paraan para hindi mapapasukan? Through mantika. Pagka naibawa mo siya ng mantika yan, walang hangin na pumapasok doon sa loob. Hindi siya di mag-growth ang molds. Yan. Okay? Karagdagang impormasyon. Kung ano mga benepisyo na maano pa natin o pagtitipid sa ginagawa natin ng Spanish style na sardines. So para ito sa mga nasa probinsya, okay? Sa mga nasa probinsya at lalo na pagka dumami ang huli ng isda, lalo ng tabagak. Alam mo yung tabagak, ewan kung sino nakakalam ng tabag, tuloy, mga galunggong, ganyan. Tabagak sa amin, yun yung sardines na isda. Tapos yung tuloy, mga ganon. Tapos yung ano pa ba? Galunggong. Yung GG na yan, pag dumami at nagmura, bumili na kayo ng marami. Ayan. Yun ang ipipreserve nyo. Mostly. Katipid kayo. Oh, lagay nyo lang sa mga garapon ninyo. Patutuyuin nyo lang mga garapon ninyo ng mga gamit niya. Huwag yung yung mga pinagamitan lang ng mga sauces, mga ano pa ba mga pinaglalagyan diyan. Yan pwede yan. Okay? Huwag kayong gumamit ng garapon na pinaglagyan ng sabon o pinaglagyan ng mga chemical, di ba? So, wag 'yan. Few moments later. Natin siguro ay iano na natin ang ating isda. Okay? So, yan, ito na. Brine na tong isda na to. Actually, ang pagbabrine ng isda, ito ay dapat abot ng mga 30 minutes. Okay? 30 minutes pa dapat ang yung ano niyan. Pero hindi na natin patatagalin pa dahil para matapos na rin yung ating ginagawa. Okay? So, ngayon, pakita ko sa inyo yung pinaglalagyan ko. Yan. Okay. So, yan. Ito na yon. Okay. So, ito yung kaldero natin. Yan. Para sa pressure cooker. So, ilalagay natin lahat ng mga ingredients na nandyan para sa ganun, hindi siya masusunog. Yan ang diskarte dyan. Kaya nga may mga ano siya eh. Okay? No. Lagyan natin yan. Tapos maglalagay rin tayo sa ibabaw. Okay? Tapos lalagyan tayo ng bay leaves. Lalim. Tapos sa itaas. So yan. Pagkatapos yan,
Laban. Okay? So, kailangan talaga kasi wala talagang dugo. So, make sure na wala na siyang dugo. Para malaman nyo kung gaano talaga ano na, ano to. Yan. So, maglalagay na tayo ng asin dito. Dito na natin lalagay ang asin. Pwede rin naman dyan sa, ano, wala rin problema. Okay. So, maglagay na tayo. Oops. Yan. Ganyan mga kaparikoy. Okay. Yan. May asin na yan ha. Huwag kayong mag-alala. Then, maglalagay pa tayo ng asin yan. Dito tayo maglalagay ng kamatis niyan. Okay. Ayan. Okay. So, pagkatapos niyan, maglalagay pa tayo ng asin. Yung bagya. O yun. Okay na yan. Siyempre, yung seasoning. At huwag nyo kalimutan pala ang vinegar. Nakalimutan kong sabihin pala dito sa inyo. May vinegar to. Gamit kayo kahit anong klaseng vinegar na pwede nyo ilalagay. Ha? Okay. So, magpaibabaw pa kayo ng ingredients sa itaas niya. Yan. Then, lalagyan nyo ng bell pepper. Ito naman sa akin, trip lang tong bell pepper na to. Kasi alam nyo kasi ang bell pepper ay manamis-namis. Okay? Gamit kayo ng kahit anong klaseng suka. So, maglalagay lang kayo ng mga ilang kutsarang suka. Pero ito, tsansahin mo na lang. Okay? O, yan. 3/4 lang yan ng kutsarita. Kunti lang yan. Yan. Okay, so pagkatapos yan, nandyan na, lahat na. Ay huwag nyo kalimutang lagyan na ng mantika. Okay? Ibabawan ng mantika to, okay matakot. Yan. Okay, so dami talaga mantika niyan. Sa mga mahal kasi mantika sa atin, yun lang. Gawa kayo ng paraan na anong pwedeng alternative sa mantika. Kung pwede kayo maglagay ng coconut oil dyan, pwede. So, gagawa siguro tayong ibang version nito, hindi lang Spanish style. Siguro gagawa tayo ng tomato sauce din. Or, di kaya, siyempre mahal ang mantika, gagawa tayo ng ano kayong mangyayari kapag kay ibahin naman natin. Okay? So, tara. Yan. So, isa lang na natin. So, nakasit na siya ng 57 minutes. At paandarin na lang natin. Okay. So, sit natin ng 57 minutes. Yo. Okay na yan. Yeah. Eternity later. Nagbabalik ang inyong lingkod mga kaparikoy. 24 hours later. Ay ngayon nagbabalik na tayo. Kasi kung kahapon pa natin o kahapon ko pa ginawa yung Spanish style sardines na ginawa natin, pero hindi natin pwedeng ihain agad dahil mainit pa at madudurog ang isda. So dapat kasi i-ano mo muna, palamigin mo muna din bago mo siya haunin. O yan. So tara, silipin natin kung ano na nangyari sa ating ginawang Spanish style sardines. So dito tayo ngayon. Dito na ang ating gawang sardines. Ayan. So, dito natin ilalagay. Bilang i-ano natin. Focus natin. Okay. Ayan. Ayan. Kita nyo? So, ito na yung gawa natin. Baka magtaka kayo ba, napakaraming mantika. Ayan kasi, pinantay lang natin ang mantika nung bago natin sinalang yan. Siyempre, dadami yan dahil kasama na yung kanyang katas ng ng isda at iba pang mga gulay-gulay na nandyan. So, yan, sadya talaga yan para sa ganoon, ma-keep ang isang pagkain na
ang shelf life niya at para tumagal ng husto. Okay? So, tara, silipin at titingnan natin at saka natin isasalin sa garapon. So, wala tayong garapon ngayon. Isasalin na natin siya sa isang... So, bago pala ang lahat, ay siyempre, hindi mo pwedeng mawala ang tikiman portion. Kailangan natin ng tikman at malaman kung ano yung kanyang sitwasyon. Okay? So, magkakaroon tayo ng tikiman portion yan. Yan. So, baka inisip nyo, dahil puro ano na to, puro oil. Alam nyo, yung pinakababa nito ay nandun yung pinaka-ano niya, pinakalatak. Okay? Tara, tinatikman natin. So, tikiman portion na tayo. At titinan natin yung isa. Ayan, makikita nyo yung isda. Ayan, buo pa din. At hindi siya nadudurog. Bakit? Dahil pinalamig muna natin siya. Kasi kung kahapon pa natin kinuha at na mainit-init pa siya, ang mangyari dyan, pagkagalaw mo pa lang yan, ay madudurog yan. Kailangan palamigin mo muna siya. So, magigit at mapapansin niyo yan, napaka-slimy at napaka-oily siya. Kasi dahil puno siya ng mantika nga. Dahil niluluto siya sa sarili niyang mantika. Alam niyo yan? So, mataas ang omega-3 nitong sardines. Kaya, napakasarap healthy nito. At isa pa, kayo mismo ang gumawa. Mga kapal ko walang kalangsa-langsa. Mas malangsa pa yung nandun sa lata. Tsaka alam nyo na kayo mismo ang gumawa. Patikin ko kay Mrs. Oh, ayan. So, natikman na ni Mrs. Masarap daw. So, ito yung carrots niya. Buo pa din. Iyon yung sinasabi ko sa inyo. Kaya ito yung purpose. Bakit ko sabi sa inyo na lakihan ninyo ng hiwa. Ang lasa ng carrots ay nandun. Intact pa din. Matamis siya na malat-alat. Kukuha pa tayo. Isa. Kasi ginawa natin yung serving spoon nagamit na natin. Kukuha pa tayo ng isa. Okay? Yan, kukuha tayo ng isa. Isa pa. So, pag-aaralan pa natin ang ibang mga isda na pwede natin gawing sardines. Pwede natin gawing Spanish style. Okay? Ayan, buong buo yung isda niyan. Tapos, papakita ko sa inyo yung mismong ano niya. So, isa-isahin natin. Ayan, napakalambot, di ba? Okay. Ayan, So, wala nang tinik yan. Totally. Okay? So, isusubo natin, ito. Yan ako pakita ko sa inyo. Yan, di ba? So, yun yung pinaka, niya. Tinik. Wala kang makikitang tinik. Tapos yung asin na nilagay ko na nandoon ay pumasok mismo sa loob ng sa sardinas. Mas masarap pa sa sardinas. Kaya sa mga malapit sa dagat dyan, yan, pwedeng-pwede ito. Kasi may mga season ang dagat. Kunwari, itong sardines na to, may season niya na talagang banya-banyera yan pagka nagpapakita. Napakamura ng per kilo pag binibili. Kasi ganyan sa amin kasi pag season niya, napakamura lahat yan. Napakamura. 5 pesos na lang ata ang per kilo ng sardines. Ganyan. Makakain pa sa anak niyo yan. Kahit ako, tiyan mo, napapakain ulit ako. Napakataas sa omega-3 nito, ang sardines.
Kaya kayo, kaya nyo rin yan, gumawa habang nasa bahay lang. So, ang kailangan nyo lang ay dapat maghiwa kayo ng luya, bawang, 3 gloves ng bawang, pwede. Kung pwede rin kayong maglagay ng cloves. Alam mo yung cloves ng para siyang ang klaseng para siyang paminta o bulaklak ng isang or basta clove siya. Maganda rin yan, napaka-healthy ng anti-inflammatory yun. Binabalag ni Damish yan. Yung taga-Saudi. Ayan. Tapos, maglagay kayo ng, hiwa kayo ng carrots. Tapos, yung bell pepper. Nasa inyo kung maglalagay kayo, option na lang yung bell pepper. Kasi hindi nyo naman makikita na yung almost. Kaya naman nilagyan ko lang ng bell pepper kasi nga, ang bell pepper kasi matamis, di ba? So, magkikreate siya ng, mag-neutralize siya ng lasa doon sa medyong alat. So, hindi lang puro alat ang malasahan mo, kundi yung medyo pantay ang lasa. Mamalat-alat na medyo okay. Alam mo yon. So, ganun. Tapos, maglagay ka ng sili. Ano pa ba? Pamintang buo. Siyempre, seasoning. Ano pa kung meron kayo dyang magic sarap o di kaya wow sarap. Yan, pwede rin. Pamintang laurel. Yan. Pamintang dahon ng laurel. Okay? Ano pa ba? Yun, wala na. At pwede rin kayo maglagay ng olive, black olives, so di kaya regular na olives, pwede kayo maglalagay ng ganun. Option na lang yun Nasa inyo yun kung Kaya ako naman nilagyan ng luya. Alam nyo kasi, para matanggal ang langsa. Kasi ang luya ay the best pagdating sa mga langsa. Then, suka, huwag nyo kakalimutan. Huwag nyo masyadong maraming suka. So, yeah. Yun lang. Napakadali lang. Kaya, kayo, sa ating mga kapwa dyan, pwede rin kayong gumawa ng sarili ninyong Spanish style sardines. Ayan. At hindi lang sardines na isda ang pwede nyong gawin. Pwede kayong gumamit ng galunggong o di kaya bangus. Ang susunod ting puntarehin ay ang bangus. Yan. Yan ang isa sa naisip ko. Pang matagalan na gawa. Kumbaga. So, pwede nyo balik-balikan mga ilang linggo. Walang problema. Hindi masisira yan. Lagay nyo lang sa ref para manatili siyang presko o manatili siyang at lalong tumatagal ang kanyang shelf life. Okay? So, hindi na siguro natin patatagalin pa. Pero, alam mo, napakasimple lang nitong Spanish style sardines na to. Kaya kayang-kaya yung gumawa ng kagaya din sa ginawa ko. O yan. So, walang imposible. Ayan, so hindi na natin siguro kailangang patagalin pa. At maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-share, likes, at saka hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ko. At sa aking mga ka-member naman at walang sawang nagpapamember sa akin ay maraming salamat. At hanggang ngayon patuloy pa rin kayong nagsusuporta sa aking channel, Nel Media TV. Ayan, so tatapusin na natin. Ayan, maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa aking mga kwentong Buhay Canada. Kaya dito lang sa Buhay Canada! Nel Media TV ka pare, boys, let's go. Life in Canada, Pinoy pa rin ang puso. Food trip, road trip, kwentong totoo. Click mo na yung play, sabay tayo sa flow. Nel Media TV ka pare, boys, let's go. Life in Canada, Pinoy pa rin ang puso. Food trip, road trip, kwentong totoo. Click mo na yung play, sabay tayo sa flow. Nel Media TV, araw-araw panalo. Tawa, salo-salo, sama sa video. Travel, food, barkada sa screen. Kaparekos, slugs, living the dream. From snow streets to summer in the park. Jollibee, Cravens Lay, hangouts till dark. Pinoy Fiesta feel sa apartment o sa lake. Lutong bahay, halo-halo, tawanan sa plate. Nel Media TV, kaparekos, let's go. Life in Canada, Pinoy pa rin ang puso. Food trip, road trip, kwentong totoo. Click mo na yung play, sabay tayo sa flow. Nel Media TV ka pare, boys, let's go. Life in Canada, Pinoy pa rin ang puso. Sa biyahe ng buhay, tara na sumama. From food trip moments to saya ng barkada. Sa malamig na hangin, dito sa Canada. Kapareko's vibes, walang kapantay na saya. Click, like, share, samahan niyo ko. Kwento ng Pinoy.